We want to know, of course, the value of the guitar. That's why we came here because we're interested in selling this. Oh. Yes. Hello mga ka-LG, new day. And eto, mas special tong araw na to. Gawa ng may dinala sa ating napaka-special din na gitara mula kay Kaka or Freddie Aguilar. Itong Gibson recording. And yan. Andiyan pa yung pirma. Ngayon, nandito din syempre yung anak niya, si Ma'am Megan and si Sir Jonan Aguilar. Woohoo! Hey! So, dinala nila yung gitara na to para mapacheck, maintenance, para pati especially yung electronics and condition ng neck natin, mga switches, yan. So, yung guitar na to, yan, recording Gibson. So, pinroduce to 1972 to 79. Yan, meron siyang, yan yung medyo large headstock siya. Original naman yung nut. And meron siyang block inlays with nickel frets at 22 frets siya. And meron siyang two-piece binding, yan, black and white kung makikita nyo. And sa body niya, ito. Alam nyo, ginawa tong gitara na to para talaga sa recording. Kasi kung makikita nyo yung specs ng electronics niya, meron siyang mga special switches, yung phase, out of phase, and low impedance, and yung high Z, yan, low Z, high Z. Ito, design talaga to para direkta sa mixer, para pag nag-record ka, yung noise and yung frequency ng gitara na to. Meron siyang 11 sound yung tinatawag ng decades. Yan, iba-ibang tunog yan. 11 na sa switch. And ito sa tone. Yan, number 2 para mag-activate yung neck and bridge. And ito nababypass yung mga treble and bass. Yan, ito yung selector ng pickup. Meron siyang treble and meron siyang bass. Yan talaga. Ito talaga, dinesign tong gitara na to for recording. Pero pwede nyo rin siya gamitin sa live. Dito nyo siya gagamitin sa high Z. Paggagamit ka na ng amp. Yung low, ayan ginagamit diretso sa mixer. Ang galing. And sa mga hardwares niya, yung original talaga nito, Schaller na harmonica. Yung then itong mga Bigsby aftermarket na yan. Itong pickup is low output talaga yung design. Yun nga, para talaga sa recording. Original din siya. Yan, nandito yung signature ni Ka Freddy. Andyan, may supply na picture yan nung pinirma niya rin to. Tanungin natin si Ma'am Megan, ano ba yung may kukwento nyo dito sa gitara na to? Bago natin i-check yung loob. Okay, so in our knowledge, this was used back in the 80s, in between the Kayumangi band and the Watawat band era. It was in between. So it was used in cinema audio for the 80s recordings of Tatay. And at that time, wala naman talaga siyang band. So it was played by a session guitarist. Ito yung ginamit yung guitar na to. Yeah. So yung kung may mga narinig tayong guitar solo, malamang ito yun. Yes. Oo. It was also used up until the 90s when some recordings were done in Pink Noise. And so, yun, it's been long-standing na ano to, preferred guitar ni Tatay for recording. We want to know, of course, the value of the guitar. That's why we came here. Para you can help us also to find out because we're interested in selling this. Oh. Yes. Auction or direct sell na, ganyan. Whatever is better, of course. Ma'am Megan, may picture, di ba? Yes. Pwede niyo ba makwento anong nangyayari doon sa picture? Kasi parang pumipirma si tatay mo doon eh. Yes, actually, that was it was actually an iconic moment. Kasi si tatay, pagka
once na parang feeling niya graduate na sa paggamit yung mga gitara niya, pinipirmahan niya yon. Okay. So, nagkataon at that time, ang included sa picture is Tito Third, which is now the husband of my mom. Na naging friends din sila eh. Naging friends din siya with tatay at that moment. Kasama din si Jericho. So, parang they just caught the moment na ipapahinga na ni tatay itong gitara. So pang i-display na siya Oo. talaga. Retired na retired. Yes, yun ang Okay. ginagawa niya sa mga guitars. Actually, ginagawa niya from the 70s pa. If makikita niyo, may mga pirma yung gitara niya. Oh, nice. Yes. Okay. Ang ganda ng ano na yan. So, i-check na natin tong guitar nyo. Yes. From, at least kung naisipan niya talagang ibenta na o i-auction, at least 100% guaranteed na okay yung gitara, walang problema, di ba? Yes, yes. So, umpisa natin dito sa tuners, truss rod, frets, and dito sa hardwares niya. Guys, actually, ito yung napakabihira kasi nitong ganitong mga model na gitara, like yung recording. Kasi may recording 1 and recording 2 to. Bihirang-bihira to dumating sa shop. And bago natin i-buksan or check natin yung mga electronics, try natin muna kung tumutunog. Oh. Ganda. Grabe, di ba? 70s to 72 or hanggang 79. Tumutunog siya at hindi scratchy yung pads. Oh. Okay. Dahil siyempre siguro sa tagal na rin ng panahon na baka hindi na set up, yan medyo iba lang yung action niya sa ngayon. And unang check natin yung truss rod. And obvious naman na tumutunog siya, so baka kailangan na rin natin tingnan din yung electronics kung all original pa yung mga potentiometers, etc. Yung tuners is original. Wow! Ayan na. Ang ganda. Oh, andyan pa yung mga Gibson na ano, nakatatak talaga. And itong tuner, try natin buksan. Yung truss rod pala, sorry. So, yung string na to, Ma'am Megan, ito pa yata nung huling ginamit, ano? Yes. Hindi pa napalitan. Hindi pa. So, better siguro hindi na natin galawin yan kasi para ma-retain Yeah. talaga yung huli. Saka magaling talaga mag-maintain kasi kami ng gitara sa bahay. Si tatay mismo yung hands-on dyan eh. Oh, Oo. pero itong rod, medyo warp lang siya. Check natin kung Yeah. nagana, ha? Sure. So, gamit natin ito. Yan. So, dahan-dahan tayo kasi original nga, di ba? Okay yung truss rod, ah. Yan, nagpa-function naman siya. Then, itong nut, original din. So, isa pa siguro. Okay, yeah. All goods yung truss rod, yung frets. Yeah, konting linis lang po ito and siguro kailangan natin i-re-oil yung fretboard kung sakaling gusto niyo ipa-condition. Yan. Pero sa ngayon, wag na muna natin galawin. And dito sa electronics. At yung mga switches, okay naman. Ito yung low Z o pang diretso sa mixer. Yan. Yeah, okay pa naman siya. Great. 100% all goods. Pick up. All goods yung pick up. Nice. Very good. And itong Bigsby nyo, parang aftermarket all napalitan na to Yes. siguro. Yes. In-upgrade para magamit. Yeah. Para magamit siya. Oo. Talaga. So, naka-roller bridge, okay. And itong Bigsby, okay din. Pwede natin, okay lang ba sa inyo buksan natin para Yes, ma-check yes, yung sure. Oo. potentiometers? Sure. So, ito na. Open na natin. Wow!
Grabe, napaka-pristine pa ng mga pots, capacitor, all Right. original, and pati mga switches. So, gumamit talaga sila ng transformer para sa impedance. Parang DI na siya, oh. Yeah, oo. Para doon sa high C and low C. Pati switches, orig po. And pati yung mga solder niya, yun pa rin talaga kung kailan siya na ginawa. Pagdating ba rin to? Yan, ito yung pang shield ng araw, yung aluminum na to. Pati wires, man. Yung amoy, oh, amoy baol. Galing. Napakaganda ng condition po nito, man. Nice. That's nice to So, hear. at least mag-a-add up yun sa presyo. And binalik na natin since wala namang problema yung electronics. All good siya. Original solder. Yung lahat. Kung from factory, original pa rin lahat. Ang galing. Nakakatuwa. Ma'am Mega, may napansin ako sa'yo. May mga Yes. dala kang mga memorabilia. Yes, Ano ba yan? actually, Baka pwede mo may kwento sa atin. ito pa yung mga, ibang mga memorabilias na willing naming i-let go. Para rin, may mapuntang memorabilia sa mga tagahangan ni tatay. Oh, Sa mga kasama yan pag interesado binenta talaga. to? Hindi. Ano ba? Iwalay. Grabe Ay, naman. wala. Hindi, kaya nga tinanong ko lang. Kasi napaka-precious ng mga to. Alam nyo Okay. ba? Ito yung na-receive niyang award noong 2021. Madam, pwede ano po? Dangal ng Panitikan. Ayan. So, ito yung mga 2021, yung mga latest, di ba? And then, ito, syempre, ito talagang, ito, parang gusto ko nang iuwi eh. Uwi na ako. This one actually is very iconic. It's the NU 107 Rock Awards. And this was given to Tatay in 1994. This is the first ever Lifetime Achievement Award na pinamigay ng NU 107. So, ito yon. And kaya ako sinasabing iconic kasi kasama ako ni Tatay doon. Anong yung binigay Ako yung kanyang plus one. Okay. Tapos kaka-release lang din ng album ko at that time. So, this is very memorable. And ito yung mga real tapes. Etong mga box na to. Yung sa anak pa ba yan? Ayan real tapes. Actually, hindi na yung sa anak. Ito kasi yung mga 90s niya. Ito yung ginawa niyang songs with the Singing Cooks and Waiters. And vintage na to. Talagang collector's item na to. At yung mga songs na nandito ay Kumusta Ka, Anak, and Estudyante Blues. Naka-indicate kasi siya dito. And to make it more special, this is actually Tatay's handwriting. Wow, Sulat po ni Tatay yan. Oo. So, masasama siya sa kung sakaling papa-auction natin itong guitars and yan. Yeah. Oh, nice, nice. Oo. So, ito ay classic din, the Watawat Band, kasama ni Tatay. So, kung ano yung laman ng real tape, nakasulat siya dito sa Ano mga sa song likod. yan? Ito yung mga mga compositions ng Watawat Band. Okay. So, one, Po Problema, Praning, Tunay na Pag-ibig, Hindi Magbabago. Sa mga nakaabot po ng music ng Watawat Band nung 90s, for sure, meron. Grabe, yan yung master copy. Yes, master copy. Tas ito, you won't believe what this is. This is a TV playback. Okay. So, this is Tatay live on TV with the Watawat Band playing Halabira na Pupuyat and Sigarilyo. Ayan. So, andyan po siya. Ayan o. Buti naitabi niyo ho yan talaga at naingatan, ano? Oo nga eh. So, ito, so this is 1, 2, 3, 4, 5. About 5 copies. Tapos ito yung 90s album ni Tatay containing Problema na Naman. Alam niyo yan, yung Problema na Naman. Suyan ako. So, yan, Hahabol-habol. Laki sa Layaw. Ito yung mga ginawa niyang covers. He made renditions. Ang Himig Natin, Masdan Mo Ang Kapaligiran, Pagbabalik Ngayon at Kailanman. Wow! So, these are the
the revivals na ginawa ni tatay noong 90s. Handwriting niya talaga to, nakakamiss. O, ayan o, sulat niya. Ang ganda ng sulat niya. Oo. Para siyang architecture student. Tapos ito nakakatuwa dahil magkakaroon pa kayo ng memorabilia ng Aguilar Music Productions. This was our publishing company back in the 90s. So, yon. Ito naman ay Tunay na Pag-ibig at Uling. Mga magagandang kanta ito. O, meron pang ganito. Hindi na siya sticker. Pero, di ba, ipa-frame nyo yan, ganun din yun. So, yan. Kasama ito sa mga gusto naming i-impart sa mga fans po ni tatay, syempre. Wow. Ayan. Ay, sa mga collector and Yes. talagang fan ni Ka Freddy, ayan na. Ayan na yung chance nyo para magkaroon. Like, itong guitar, yung mga memorabilia na yan, yung sa recording. Grabe. Grabe. May bibilin ba tayo dyan? Yes, meron. Yay! Pwede makabili tayo kahit isa. Oo, syempre. Pwede po. Para kayo din meron. Yeah. Oo. And itong gitara, kahit yung string na lang din nakuha ko dito. Di ba? O yung spirit na lang. May DNA pa, may May DNA. DNA ito, yung mga balat-balat Oo. ng... Yes. Anyway, guys. So, kung sakali ibibenta na po ito ng Aguilar family, Yes. at least ready na and 100% all goods yung guitar na to and hindi kayo problema. So, pwede nyong as is or gusto niyo ipa-condition kung gusto niyo gamitin. Pero, sayang eh. Nandun pa ang spirit. Ang Oo, vibe. andito pa yung pirma, lahat. Parang nangingilabot nga ako eh. Kasi parang ang pinipirma, parang andito lang si Yes. tatay mo eh. Opo. So, grabe. Parang baka kami yung unang fingerprint dito after nung tinago Actually, niyo ito. yes, actually, totoo. Wow. Kasi hindi namin yan ginalaw eh until eto nag-decide kami na Oo. gusto namin itong i-impart sa fans. Kahit yung ni pag-restring, tatay. ayan, walang gumalaw. Ayan, o, tinan nyo. Tinali pa talaga. So, ibabalik ko na po ito. And, ayan. And, siguro, pwede yung mga fans mag-abang-abang kung sakaling i-auction na to ng Aguilar family. Eh, pag-usapan din namin. Siguro, i-share nyo na rin. Like, share. And, sa mga interesado, pwede ba kami message or Yes, kayo? yes, kayo pwede. Oo, baka malay nyo, sa inyo mapunta tong isa sa mga iconic guitar ni Ka Freddy sa mga collections niya. And grabe yung history ng gitara na to. Yung doon sa mga kanta. 'Di ba? Tapos na sa inyo, nandun sa collections nyo. Wow. Hindi ko ma-imagine, ma'am, yung saya ng kung kanino man Oo, mapunta syempre to. naman. So, I just really want to know, what's the value of the guitar itself muna, by its own? Yan na naman tayo ha. Baka i-bash na naman kami ha. Tinanong ako sa value lang ng guitar. Okay? Value lang ng guitar, FYI. Ito wala mo na si Ka Freddy dito Yes, ha. yes. Yung value ng gitara, base dun sa nasusulat, Ayun. may dalawa tayong source. Pwedeng reverb, then meron tayong libro, yung price guide na Price guide 2026. 2026. Cool. Ayan. Yeah. Hindi ako yung nag-presyo niyan, okay? Yung sa presyo ngayon 2026, base dito sa reverb, itong 19, ito kasi 72-73 tong sa serial number niya, 6 digits siya. Okay. Then 75 to 77 yata yung 7 digits and may 8 digits. Yun yung last na yung 79. Sa 6 digits, so nasa 70 to 73 tong ginawa, yung presyo niya, naglalaro siya ng 186 to 300,000 pesos. Okay, that's a good value. Yung gitara na to. Okay, wag tayo mag-rely lang dyan. Meron kasing vintage guitar price guide. Nice. So, ito titingnan natin. Oh, ayoko patungan yan. Dahil mahal. Yes. Yung gitara na to, recording, Les Paul recording 71 to 79. Ayan. Dito naman, naglalaro yung 1971 to 77, 35 to 55.
So, nasa $5,500. Dollars. Yung iba umabot ng 6,000. Yung mga sunburst, natural, and white. Ayan. Ito yung presyo talaga. Yeah. Most likely, dito siya 71 to 77 walnut. Yung maximum is 5,500. Wala pa po yung presyo ni Cafe Ready doon. Nice. Ngayon, ayan yung sinasabi ko. Yung presyo, kasi artist eh. Yes. So, pwede nyo gawing doble, triple, o 4 times pa. Depende kung gano'n nyo kamahal si Cafe. Yes, that's true. Ngayon, maglalaban-laban kayo kung sino yung pinakamataas. So, parang auction na rin. Yeah. Yan, That would be great. ang price guide. Kung sakaling i-auction nyo, yung Yes. starting siguro ma'am, 300. 50? Hindi, kasi add mo pa yung si Cap Ready. Ah. So, pwedeng, yan, kayo na po yung magpe-presyo niyan. Yung Okay. binigay ko po, presyo lang ng guitar itself lang. Yes. Yan kaklaruin ko, guitar itself. So, itong guitar na ito, may mga supporting documents, no? Yes, Provenance, yes. Everything yan, is picture. complete. Yeah. O, ano pang hinihintay nyo? Message nyo na lang kayo. Pero, anyway, ipa-finalize pa naman ng Aguilar family kung sakali ano man yung plano dito sa gitara na to. Pero, guaranteed, okay na okay yung gitara and ready na siya for kung sakali man, ma-auction, Yes. mabenta. Abang-abang na lang kayo. And, yeah, pwede nyo kami message kung sakaling may interesado kaagad. Di ba? Pwede naman pag-usapan with the Aguilar family. Parang ako na-excite para sa'yo kung sino ka mo makakuha. Yes. Alright. Yeah. Maraming salamat. Ma'am Megan, Yes. Sir Jonan, Yahoo. So, kayo na mag-decide, Aguilar family, kung sakaling gusto nyo na, decidido na talaga kayo, i-out. Yes. I-post naman namin to sa Facebook. Then, baka may mga inquiry tayo. Or, baka may mag-host for auction. Great. And, yan na. Diyan natin makikita ngayon. Maraming salamat po sa nanood neto. Please, share na rin. And baka may super fun talaga na willing mag-shell out para kay Ka Freddy din. Para sa Aguilar family. And ayun, nakakamiss si Kaka, no? Yes, that's true. Anyway guys, thank you. Maraming salamat. Paki-share na rin ito.